So, ayan. Okay, balita muna tayo para sa mga listeners natin na nakaantabay. Ito, sabi ng Department of Agriculture, yung MSRP sa imported na bigas mananatili sa kabila ng pagpapatupad ng 60-day importation ban or import ban. Pananatilihin ng DA yung maximum suggested retail price sa imported rice kahit maipatupad na sa Setyembre ang 2 buwang suspensyon ng pag-angkat ng bigas. Ang MSRP para sa 5% broken imported rice variety ay ibinaba sa 43 pesos kada kilo mula sa 45 pesos kada kilo noong nakaraang buwan. So sa loob po ng 60-day importation ban sa bigas, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mahigpit nilang babantayan ang dynamics ng supply at market, lalo na sa mga retailer, wholesaler at importer. Gayon din sa pagsasagawa po sila ang departamento ng naangkop na aksyon para itaguyod ang disiplina sa merkado. Okay. Ipinagutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung pagpapatigil sa pag-angkat ng bigas mula sa susunod na buwan hanggang Oktubre para patatagin ang presyo ng palay at dahil napaulat po na bumababa na ito na 8 pesos kada kilo ang palay. So, napakababa po niyan kumpara sa production cost. So, lugi po yung ating mga magsasaka. Maaari nilang paikliin or pahabain yung importation ban sa bigas. Depende daw po sa paggalaw ng presyo at sa resulta ng pangunahing ani sa mga darating na buwan. Okay. And ang paliwanag ng DA, exempted dito yung mga specialty rice katulad po ng Japanese rice, black rice, ng basmati rice, sabi ni Secretary Laurel. And tinitiyak po ng DA na nananatiling handa ang DA na ayusin ang mga patakaran kung humihigpit ang supply habang sinisiguro na parehong makakatanggap po ang mga magsasaka at mamimili ng patas na presyo. Balancing act sila dito. Pero, balancing act. Pero parang di ba, marami pa rin nagrereklamo nating mga magsasaka ng palay. So, parang di pa sila masaya sa hakbang ng pamahalaan. Okay? Balita number 2, temporary ban sa pag-import ng cattle at buffalo mula France at Italy ay ipinatutupad ng pamahalaan. So, pansamantala pong ipinagbabawal ng DA ang pag-angkat sa buhay na baka at kalabaw mula po sa France at Italy kasunod ng kumpirmasyon sa outbreak ng Lumpy Skin Disease o LSD sa dalawang bansa. Isang nakakahawang sakit po yan na nagdudulot ng lagnat at distinctive skin nodule o yung kakaibang bukol po sa balat ng apektadong hayop. Sa LSD ay karaniwan daw pong naipapasa ito sa pamamagitan ng insektong sumisipsip ng dugo tulad po ng lamok, ng garapata at langaw. Na bagamat bihirang nagdulot ng pagkamatay, ay posible itong makaapekto sa produksyon ng gatas, pagbaba ng timbang ng mga hayop at maging sanhi ng pagkaantala ng kalakalan. Kasi siyempre mababawasan yung production. Ayon sa DA, saklaw din ng temporary ban ang mga produkto at byproducts, kabilang na ang mga embryo at semen. Gayunman, hindi kasama sa import ban ang balat na salt-treated o sumailalim sa ante at post-mortem. Yung mga meal at flour mula sa dugo, karne, maliban po sa skeletal muscle, sa buto, casing, gelatin at collagen. Yung tallow, hooves at horns, gatas at mga produktong gawa sa gatas na dumaan sa pasteurization. So, sinasabi po ng DA
na mahalaga itong import ban na ito upang protektahan ang local livestock industry mula po sa potensyal na panganib ng LSD. Ayon sa DA, temporary ban lang naman po ito alinsunod sa international animal health standards na itinatakda po ng World Organization for Animal Health at suportadong umiiral po ng mga regulasyon sa Pilipinas. And mananatili ang ban hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso habang inaantabayanan ang mga hakbang sa pagpigil at pag-alis ng sakit sa mga apektadong bansa. Wala mo ng importation. At huling balita, ito, medyo tungkol sa saging. So, inatasan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yung mga ahensya po ng pamahalaan para tugunan ang nababawasang banana production, no, at bumababang market share sa mga pangunahing export destination. Ang kautosang ito ay ipinalabas matapos po manawagan ni Senator Amy Marcos na aksyonan ang ibinababala niyang paparating na krisis sa industriya ng saging. Anya, ang banana export volume ng bansa ay bumababa at nauungusan. Ayan, nalalabingan na tayo ng Vietnam at Cambodia sa export sa Japan at China. So ang Pilipinas pala yung pang-apat, fourth largest banana exporter in the world. Pero ngayon na-overtake na tayo ng Guatemala. And yung mga shipments natin patuloy na bumababa sa 2024 na sa 2.28 million metric tons. Bumaba ito ng 2.97% mula sa nakaraang taon. Okay. So may tagun ang pamahalaan. Sabi ng Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. So, nag-utos si Pangulong Marcos, itong DA naman, humingi na ng pondo para tulungan yung banana farms, lalo na yung mga pinatatakbo na mga small holders, no? Yung para mga backyard na sagingan. Ang pondo ay para po sa pest and disease para sa banana farmers. Isa sa mga alalahanin o concern po ng mga banana growers ay yung peste at sakit na banta po sa mga banana farms. So ano ba yung mga sakit? Yung Fusarium wilt o yung tinatawag na Panama disease, yung Black Sigatoka fungus at ang climate-related disruptions. And sinasabi din ni Yusek Castro na gumagawa na ng paraan ng gobyerno para lutasin ang high seasonal tariff sa Japan. So, medyo mataas yung taripa sa Japan. Currently, sa 8% panahon ng tag-init at tumataas ito sa 18% pag panahon naman ng taglamig na nagiging sagabal para sa kalakalan o pakikipagkompetensya ng Philippine banana sa ibang mga sa Japan, no? Isa sa pinakamahalagang merkado po ang Japan. Samantala, ayon po sa grupo ng mga growers and exporters, nasa disadvantage position po ang Pilipinas kumpara sa ibang competitors. Mula po sa mga bansang zero o lower tariffs sa ilalim po ng free trade agreements. Parang lugi tayo doon. Kasi yung ibang bansa, zero or bababa yung kanilang taripa, pero sa atin 8 to 18%, depende sa panahon. So, binibigyan din ni Atty. Castro na pinalawig ng administrasyon ang production ng iba't ibang kardaba banana. Para daw po makapag-export tayo sa Australia, Estados Unidos at gitnang silangan at iba pang potensyal na merkado. Habang pinopromote yung pag-export ng iba pang mga products, di ba, fresh banana, banana chips. Ngayon, meron silang yung steamed banana saka frozen banana. Ayan daw yung isa sa mga i-export.
So, ano bang mga tinatanim dito? Alam ko saba, di ba? Yung pala yung saba, parang iba-iba pa. Parang Hindi iba-iba naman pang natin klase. na-export yun. Ang saba, anong Hmm. ina-export natin? Yung Lakatan, palabas, yung Cavendish, Cavendish. yun. Cavendish, yung saba, pinoproseso bilang Ah, banana chips. Oo. At yun yung Pero ina-export daw. Mm. Pero as fresh, yung Cavendish nga ang Cavendish. ang ini-export natin. Samantala yung lakatan kinakain bilang fresh fruit sa local market. Akala ko ang kinakain dito na madalas latundan. Kasi yun nakikita sa palengke. Kinakain din, kaya nga lang hindi Mas marami ang lakatan. hindi ba yung pina-farming ng farming talaga na Okay. yung tumutubo-tubo lang dyan sa tabi-tabi, tanim na konti. Okay. Sige. Naintindihan ko na. So, hindi katulad yung lakatan, saba, Cavendish, yan. Talagang malawakan yung mga farms, yung taniman ng ng mga yan. Okay. Sige, naintindihan ko na. Pero mainam pa rin na hangga't maaga, 'di ba? Matugunan yung mga problema ng sagingan natin kasi malaking tulong din naman sa ekonomiya ng bansa. And siguro sana hindi lang banana chips gawin natin. Baka may iba pang byproducts, 'di ba, na pwedeng gawin sa saba, no? Bagay kasi ang banana chips naman natin masarap. Ako depende. Kasi yung sa Thailand hindi ko gusto eh. Ganun nagkumpara pa eh. Yung banana chips ng ibang Iba bansa. kasi yung variety ng saging nila doon. Okay. Parang ang kapal. Dito kasi parang ang sa atin maninipis yung banana chips natin eh. 'Di ba? Iba yung way ng pagkakaluto. O yung pala sa variety nagkakatalo. Okay, pwede naman. So ayun, kailangan talaga ng mga kababayan natin, ng mga banana farmers natin ng ayuda. So ayan po, pwede ho kayo magbigay ng feedback, tanong, suggestions, and kung anong topic gusto nyong malaman dito sa ating palatuntunan, gagawa natin ng content at tatalakayin natin dito po sa KSA. So text nyo lang yan, isend nyo lang yan sa ating mga cellphone numbers 0916-499-6195 at sa ating studio text line 0929-321-8738.